Tayo dumalangin sa ating mabait na Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. O kataas-taasang Diyos, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Maraming salamat sa iyong paglingis, patubay at paggabay sa bawat dugto na balagawain natapos na. Sa mga awitin ng mga awit, sa mga buhay na patotoo, nagsilbing kalakasan na aming kanya-kanyang panampalataya. Sa mga awitin ng mga awit na patuloy mong ibinubuhos ang iyong napakatamis na banal na presensya. Kaya naman sa oras na ito, O Diyos, hallelujah, dalangin po namin sa iyo. Patuloy mo rin pong pagpalain ang iyong pong mga banal na sta ng buhay na aming mapag-aralan sa oras na ito. Ngunit bagong lahat, kami ay patawarin mo, linisin ang iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah, pagpalain mo po, Diyos, ang iyong mga banal na sta ng buhay. At sa unang panalangin na aming dearly beloved and honorable Pastor Will Dalmeda, your end time and your holy prophet, O God, at aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uring gawa na kaawat. Demons of hindrances, doubts, unbelief, cast out right now, cast out in our midst, cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everybody should praise the Lord. Purihin ang ating napakamait at nagmamahal na Diyos, mga minamahal, magandang oras. Sa bawat sa atin, praise the Lord, at ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba, pagdarakila, at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus sa Diyos na totoong napakabuti sa ating mga buhay. Doble pagrespeto at paggalang sa ating dearly beloved and honorable Pastor Will E. Almeda, the ensign prophet of a loving God, at sa lahat po ng mga beloved Almeda children, sa the whole beloved Almeda family, at sa ating patuloy na pag-alaala at paggunita sa mga ginitong turot aral na ating dearly beloved assistant na Pastor Linus Almeda, our beloved Mama Dear. We love you so much po at sa lahat po na ating mga kapwa-gagawa sa banal na basan ng Diyos sa lugar na ito. Sa pangasiwa natin beloved preacher, Brother Greg Peralta, sa kanyang mga anak, hallelujah, praise God, at sa lahat po na aking makasamang mga manggagawa ng Diyos, ating beloved preacher, Brother Rene Boy, Garrido, praise God, puri na ating dakilang Diyos, sa lahat na ating mga Evela viewers, throughout the world, pagpalain tayong lahat natin dakilang Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, ating buksan ang ating mga banal na kasulatan sa Book of Matthew, chapter 9, verses 37 up to 38. Sapagkat sa ating mga pinagpalang mga anak ng Diyos, at sa ating mga nakakilala sa totoong Diyos na buhay, tayo po mga minamahal ay dapat pakinabangan ng Diyos. Tayo dapat ay merong gagawin sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sapagkat tayong lahat ay kabahagi sa gawain ng ating dakilang Diyos. Ating basahin. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 9, versikulo 37 hanggang 38. 27 hanggang 38. At pagkaraan doon ni Jesus ay sinundan siya ng dalawang lalaking bulag na nagsisigaw at nagsasabi, "Mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David." At Mateo 9, 37 hanggang 38. Dito sa 37, nang magkagayo, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Katotohanan ang aanihin na ay marami, datapwat kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin." Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Katotohanan ang aanihin ay marami, datapwat kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin niya ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin."
sa panahon ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga kapatid ko, ay inutusan niya ang kanyang mga disipulo, ang kanyang mga alagad. Ang sabi ng banal na kasulatan, sinabi niya sa kanyang mga alagad, ang nagsasalita ay ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang sabi, katotohanay, ang aanihin ay marami. Ang aanihin ay marami. Ito po, mga minamahal, ang tinutukoy dito ay yung mga kaluluwa. Mga taong may kaluluwa na napapahamak na sila ay kinakailangang isave, iligtas ng ating mabait na Diyos. Sila ay kabilang sa aanihin yung mga kaluluwa, mga napapahamak na tao. So napakarami na, mga minamahal ko, ang mga taong kinakailangang anihin, isave or iligtas ng ating mabait na Diyos. Sabi na dapat kakaunti ang mga manggagawa. Kakaunti ang mga manggagawa. Purihin ang ating mabait na Diyos na buhay. Palakpakan muna natin ang ating dakilang Diyos. Ang sabi ng ating mahal na Jesus sa kanyang mga alagad, idalangin nga ninyo sa Panginoon nang aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. So mga minamahal, dahil sa nakita ng ating mabait na Diyos, na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na ang mga tao ay nangangalat, sa verse 36, basahin na rin natin, sa talatang 36, tatapat nang makita niya ang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila, sapagat pawang nangahahapis at nangangalat, na gaya ng mga tupa na walang pastor. So mga kapatid ko, ayun po ang mga dapat anihin. Hallelujah, praise God, yung mga nangahahapis at nagngangalat na mga tupa na kinakailangan anihin na. Sa panahon natin ngayon, makabago na. Mga minamahal, meron ng makagamitan sa pag-aani ng mga palay. So, madali na lang yan para sa mga magbubukid. Madali na sa kanilang gawin yan. Hallelujah, praise God. Ganon din naman sa espiritual. Sa espiritual, kung tayo ay sama-sama, nakikilos, manalangin mag-ayuno, meron tayong gagawin sa gawain ng Diyos, ang tagumpay ay madali nating makamtan. Sapagat meron tayong unity, pagkakaisa, sapagat harvest time, tayo ang gagamitin ng Diyos para sa mga kaluluwa na ililigtas pa ng ating mabait na Diyos. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody should praise the Lord. Kaya sabi ng ating mahal na Jesus, mga alagad ko, idalangin ninyo sa Panginoon ng aanihin. Magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Kaya sa ating panahon, nariyan ang ating dearly beloved and honorable Praise the Lord. Ating mahal na evangelista, Wilde E. Almeida. Ating beloved Assistant Pastor, Lino C. Almeida, our beloved Mama Dear. Sa kanilang pag-uumpisa ng kongregasyon na ito, ay hindi basta-basta. Ang puhunan ay pananalangin at pag-aayuno. Between life and death ang labanang espiritual. Bago maglunsad ng krusada, hallelujah, praise God, ang ating dearly beloved Praise the Lord ay nanalangin at nag-aayuno. Since year 1975 up to the present until now, year 2024, 49 years ang banal na iglesyang ito. Mga minamahal ko, mga kapatid, hindi po nagbago ang pag-ibig ng Diyos sa banal na gawain na ito, mga minamahal. At ganun din, hindi rin nagbago ang pag-ibig ng ating dearly beloved and honorable Praise in the Lord, na ating mahal na pastor. Hallelujah, sa ating mahal na Jesus, hindi rin nagbago ang kanyang pananampalataya. Kaya hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, masasabi po natin na patuloy at patuloy na pinagpapala ng Diyos
ang banal na iglesyang ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sapagkat sa tuwing araw ng ating banal na gawain, mga minamahal, nariyan ang napakatamis na banal na presensya ng Diyos, at ito ay nararamdaman ng bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody should praise the Lord. Next year, mga minamahal, Golden Church Anniversary, Jubilee, 50 years, hallelujah, ang ating banal na iglesia. At masasabi natin na tayo po ay pinagpala ng ating dakilang Diyos. Isa tayo roon sa mga naani, isa tayo roon sa mga kaluluwa na dapat sana noong araw ay wala ng pag-asa. Dapat sana noong araw tayo ay nasa apoy na ng impyerno. Palangoy-langoy doon, kasama natin ang demonyong si Satanas. Ngunit subalit, naani tayo, ilanin tayo. Tayo ay naabot ng panalangit, pag-aayuno, ng pag-ibig ng propeta ng Diyos sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya bumilang na tayo ng ilang taon sa ating paglilingkod sa Diyos, at isa na rin tayo ngayon sa ginagamit ng Diyos para mangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan, para magpatotoo, ipagsabi sa ating mga kapitbahay, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kilala na mayroong totoong gawain ng Diyos. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, nandito ang totoong Diyos sa buhay. Walang iba kundi ating mahal na Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya kung titignan nyo, kaisang kayo mapuntang lugar, east, west, south, at north, mga minamahal, kayo man ay mapanluson, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay kumikilos, nagkukursada. Ilang kursada na ang nailunsad from January. Ngayon po ay June. Meron pang 6 months na natitira sa taong 2024. Marami pang mga ilulunsad na kursada. Ngayong buwan na ito, June, sa dating na June 28, karawan ng ating dearly beloved and honorable Pastor Willie Almeida. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Kaarawan din ng ating dearly, nating beloved na Minister Willie James Almeida Jr. Salamat sa ating mabait na Diyos. Hallelujah. Sa buhay, hinitalakasang taglay na patuloy na ipinagkakalob ng ating mabait na Diyos sa ating mahal na pastor. Hallelujah, praise God. Sa kanyang pangangasiwa, sa kanyang pangunguna sa buong kongregasyon. Hindi gawang biro ang manalangit mag-ayuno. Hindi gawang biro, mga minamahal, ang patuloy na idulog sa Diyos. Hallelujah, ang bawat mananampalataya, ang mga kapatiran sa inyong pagtatrabaho, sa inyong paghanap buhay, sa inyong pang-araw-araw na buhay, at yun sa mga magagawa ng Diyos, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibang bansa, sa ating main church. Hallelujah. Salamat sa ating mabait na Diyos. Meron tayong tunay na propeta ng Diyos na nanalangit nag-aayuno, walang sawa, na kanyang pinaglilingkuran ang ating mabait na Diyos. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody should praise the Lord. Sa dating din naman na October, ipagdiriwang natin ang 24, hallelujah, praise God, 24 Talipaw Peace Mission Anniversary. Hallelujah, praise God, na salamat sa ating mabait na Diyos. Only this church, ang gawain lang na ito, ang merong Talipaw Peace Mission Anniversary. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya mga minamahal, hallelujah, ang sabi ng banal na kasulatan, kinakailangan na tayo ay kumilos bilang mga membro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Huwag tayong magpabaya. Huwag tayong maging tamad. Huwag natin, hallelujah, praise God, baliwalain yung ating kanya-kanyang obligasyon sa banal na iglesyang ito. Hindi tayo tinawag ng Diyos sa mga walang kakwenta-kwentang bagay sa sanlibutan. Hindi tayo tinawag ng Diyos para hindi niya tayo mapakinabangan. Tinawag tayo ng Diyos para pakinabangan niya, para gamitin ng Diyos, hallelujah, sa sanlibutan ito, upang nang sa ganon, ang mga tao na nakaatang na sa impyerno,
sila rin ay iligtas ng Diyos. Dali lang yun sa buong katotohanan. Maligtas at magmana rin naman ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang may pagmamahal ng Diyos. Sumigaw tayo ng may pagmamahal. Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Pesos. Ano ang kailangan ng tao para sila ay 100% makakilala sa ating mabait na Diyos? Ang kinakailangan nila ay gospel. Ang kinakailangan nila ay ebanghelyo. Ang kinakailangan nila ay mapakinggan ang purong-puro na salita ng Diyos na may prueba at ebidensya, pinaglalaanan ng panalangit pag-aayuno. Ang ating mga pastor, ating beloved Mama Dir, sabi ko nga sa inyo, bago mangaral sa kursada, bago mangaral sa gawain ng ating mabait na Diyos, nananalangit at aayuno, at ganoon din ang mga mangangaral, ganoon din ang aming ginagampanan. Bakit? Ang dinadala namin ay ebanghelyo ng kaligtasan. Ang dinadala namin ay salita ng Diyos, hindi salita ng tao. Salita ng Diyos na makapagbabago sa buhay ng tao. Salita ng Diyos na makapagpapagali sa karamdaman. Hallelujah! Salita ng Diyos na makapagluto sa problema ng tao. Salita ng Diyos na pagkain at inumin ng ating kaluluwa. Salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan, katibayan, katatagan sa ating paglilingkod upang nasa kalon. Pag tayo ay dumaras sa mga pagsubok bilang mga Kristiyano, ang salita ng Diyos na ating napakinggan, itong ating pansalag sa kapangyarihan ni Satanas. Salita ng Diyos ang kailangan ng mga tao para sila ay maligtas. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng Biblia sa 2 Corinthians chapter 4, verses 3 up to 6. Ang sabi ng Biblia, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servant for Jesus' sake. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shine in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Kindly, basahin natin sa Tagalog. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 4, versikulo 3 hanggang 6. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, may talukbong sa mga napapahamak na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos, sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Palakpakan natin muli ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, ang sabi ng banal na sulatan, kung ang ebanghelyo, hallelujah, praise God, ang mga salita ng Diyos ay natatalukbungan, ito ay may talukbong sa napapahamak. Ibig sabihin, yung mga tao na napapahamak, baka man sila ay kailangang anihin, pero hindi sila maani-ani, hindi sila maabot-abot ng mga salita ng Diyos. Bakit? Ang sabi ng ating nabasa, dahil may talukbong ang kanilang mga mata, ang kanilang mga tenga. Sino ang may gawa niyan? Si Satanas. Tinalukbungan, tinakpan, sinarhan, sinaratuhan. Hallelujah, ang puso at isipan ng tao na kahit sila ay may mga mata, hindi nila nakikita ang mga himala. Na kahit sila ay may mga tenga, hindi nila naririnig ang mga himala ng Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia,
kung sa isang tao, ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo ng kaligtasan, ay may talukbong, ito ay tanda na siya ay pupunta sa kapamakan. Ngunit subalit ang sabi ng Biblia, kung ang salita ng Diyos ay kanyang mapakinggan at kanyang papasukin sa kanyang puso at isipan, mismo ang Diyos ang mag-aalis ng talukbong na ito sa kanya upang siya ay makakita ng mga himala, upang siya ay makarinig ng mga himala. Tayo mga nakakilala sa Diyos, hallelujah, praise God, ay nagpapatotoo ngayon na isa tayo sa mga kabilang, sa mga pinagpala ng ating mabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya ang demonyong si Satanas ay tuso. Ang demonyong si Satanas ay napaka salbahe talaga, mga minamahal. Sabi nga natin, mga pastor, ang demonyong si Satanas ay walang magawang matiluyan. Talagang at mga tao ay aalipinin niya sa pagkakasala. Para nga naman kung ang mga tao ay magkasala, mamatay na makasalanan, ang kasalanan ay nagbunga ng karamdaman pag hindi gumaling sa larangan ng doktor at hospital. Kapag namatay ang taong makasalanan, tiyak ang patutungo niya ay apoy ng impyerno. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palakpakan muna natin ang ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisasampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ano raw yung image of God? Ano raw yung larawan ng Diyos? Ito raw po, mga minamahal, hallelujah, ay yung pagsilang ng kaliwanagan ng Ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody should praise the Lord. Sino ang Diyos ng sanglibutan? Ang tinutukoy ay ang demonyong si Satanas na siya ang bumulag. Saan daw? Binulag niya ang mga tao sa kanilang mga pag-iisip. Ulitin natin. Ang sabi na binulag ng Diyos sa sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya tandaan natin, mga minamahal, marami nagsasabi na sila ay sumasampalataya sa Diyos. Marami nagsasabi na sila ay merong reliyon. Sekta o denominasyon na kinaaniban. Kung saan sila namulat, doon na sila mamamatay. Kaya nga ang tao ay kawawa eh. Kung ikaw ay ipinanganak sa reliyon, mamamatay ka na makareliyon. Mamamatay ka na makadiyos kuno. Dahil ayan ang katwiran ng tao. Sayang naman na ikaw ay nag-aral lang matagal dito sa sanlibutan at naging marunong na tao, matalinong tao. Ikaw ay naging kilalang tao, magaling na tao. Ngunit subalit, kung ang bagsak mo naman, kung ang patutunguhan mo naman ay ang apoy ng impyerno, useless, baliwala ang lahat ng bagay. Kaya nga ang sabi ng ating mahal na pastor, with Estrada Almeida, hindi na mahalaga ang buhay dito sa sanlibutan ito. Ang karunungan, katanyagan, kayamanan, kasikatan, o ano pa man, ang merong tao, ang dapat mahalaga ng tao ay yung kaligtasan ng kanyang kaluluwa na kanyang matatanggap sa ating mabait na Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga sabi ng Biblia, sapagat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. At kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili. Kaya ang ating mahal na pastor, mga minamahal, sa kanyang pangangaral ng mga salita ng Diyos, hindi niya binuwat ang kanyang sariling bangko. Ang kanyang sarili, hindi niya ipinakilala. Kundi ang ipinakilala niya ay ang mga himala ng Diyos, ang makabutihan ng Diyos na nangyari taganap sa ministeryo ito. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody should praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, yamang, hallelujah, ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siya nagningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Palakpakan natin muli ang ating dakilang Diyos.
Everybody should praise the Lord. Kaya ang sabi ng Biblia, ano raw yung magniningning? Ito raw po ay yung ilaw. Ito ay magniningning sa kadiliman. Yung ilaw, siya mismo ang ating mahal na Jesus. Yung ilaw, ayun mismo ang salita ng Diyos na magbubukas sa mga saradong puso at isipan ng tao. Hallelujah! Yung salita ng Diyos, ang ating mahal na Hesus Kristo mismo, ang magliliwanag sa mga buhay ng tao na nasa kadiliman. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody should praise the Lord. Kaya, ang Biblia ay nagsasabi, napakapalad natin na ngayon tayo ay nandito na sa buong katotohanan. Hindi na tayo kabilang sa bulag sa katotohanan. Tayo ngayon ay kabilang sa mga binuksan ng Diyos. Ang pangunawa at puso at isipan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody should praise the Lord. Kaya nga mga minamahal bilang mga Kristiyano, narapat lamang na tayo ay magpagamit sa ating mahal na Hesus Kristo. Kung tayo ay mga ordinary Christian, hallelujah, tayo po ay mga kapatiran. Hindi man kayo tumatayo sa banal na pulpito bilang mga ngaral. Hindi man kayo tumatayo sa pulpito bilang mga awit. Kayo ay tumatayo, hindi basta-basta ang mga miyembro ng ministeryong ito. Hindi basta-basta ang mga kapatiran. Sapagat tayo ay tinawag ng Diyos at pinili ng Diyos. Hindi para sa buhay na makasanlibutan, kundi tayo ay tinawag ng Diyos, mga anak ng Diyos, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Lahat magsabi ng praise the Lord. 1 John chapter 5 verse 20. Anong sinasabi ng talatang ito ating basahin? And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him. That is true, and we are in Him. That is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Ating basahin sa Tagalog. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang makilala siya na totoo at tayo na sa Kanya na totoo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palakpakan muna natin muli na may pagmamahal ng ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, tayo na mga nakilala sa Diyos, binuksan ng Diyos sa ating mga sarado, mga puso at mga isipan. Na nung araw tayo ay naroon din sa katwiran. Kung saan tayo namulat, doon tayo mamamatay. Kung saan tayo ipinanganak, doon na tayo mamamatay. Doon na tayo babawian ng buhay. Kaya nga ang tao, ipanganak sa sanlibutan ito, 100% God, wala siyang dinala na anuman, at ganun din sa kanyang pagkamatay, sa kanyang pagpanaw sa sanlibutan, ay wala rin siyang madadala. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi nga ng Mark chapter 8 verse 36, ating yandang talatang yan. Marcos kabanatang 8 talatang 36. At sabi pa ng Biblia, hallelujah, praise God, sa 1 Timothy chapter 6 verse 7. Hallelujah, praise God. Unang Timoteo kabanatang 6 talatang 7 ang sabi ng Biblia. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Hallelujah, praise God. Ating basahin, kindly po. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 5 ay 7. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong may lalabas na anuman. Amen. Mark chapter 8 verse 36. Basahin na rin natin. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 8, versikulo 36. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamta ng buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya mga minamahal, kayo po na mga nakakilala sa Diyos, tayo, wala na tayong panahon pa
sa mga bagay-bagay na meron ng sanglibutan. Amen po ba? Lahat ba sabi ng praise the Lord? Dapat, ang pinaka-priority talaga natin ay kung paano natin palaging mapapalugdan ng Diyos. Amen! Amen! Lahat ba sabi ng praise the Lord? Ang daya nyo mga minamahal eh. Pang Biyernes lang ata kayo eh. Pang Linggo lang ata kayo eh. Noong Miyerkules pa ako dito. Huwag natin ugaliin na baliwalain ang Miyerkules midweek service. Huwag natin baliwalain ang overnight prayer. Tayo ay pinahalagahan ng ating mabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sorry to tell you. Ako ay nagsasabi lang ng totoo. Huwag natin baliwalain yung araw ng Miyerkules. Amen! Araw ng Biyernes, overnight prayer. Lahat magsabi ng praise the Lord. Marami tayong panahon sa pagtatrabaho, sa paghahanap buhay. Pero, pag nagkasakit ba tayo? Pag nagka-problema tayo? Matinding problema? Sino nga bang ating tinatakbuhan? Hindi ba ang ating mabait na Diyos din lang? Ang ating tinatakbuhan? Ang ating hininga ng saklolo? Lahat magsabi ng praise the Lord. Miyerkules. Nakita ko, talagang kahit saang lugar, bawas ang bilang pag Miyerkules. Kaya nga sabi natin mga pastor, gusto niya araw ng linggo mag-rapture. Dahil araw ng linggo, nandyan ang lahat ng mga mananampalataya. Amen. Merong isang distractor. Dinistract ang inyong abang lingkod. Aba ko'y nangangaral. Ang sabi, paano nyo nalaman na linggo mag-rapture? Hindi niya naintindihan yung sinabi ko. Ang sabi ko, ang nais ng ating mga ebangelista with Estrada Almeida, ang panalangin niya sa Diyos, araw sana ng linggo mag-rapture. Simple lang eh. Hindi naintindihan. Sabi ko, kung matalinong taong ito, lagot ito sa akin. Eh ako, wala akong mataas na natapos sa pag-aaral, pero tinuturuan tayo ng Diyos na magpakumbaba. Tinuturuan tayo ng Diyos kung paano tayo magpasakop sa kanyang kalooban. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Pero mga minamahal, paano kapag araw ng Miyerkules mag-rapture? Araw ng Biyernes, overnight prayer sa gabi. Baka kayo magsabi rin, paano nyo nalaman? Di naman kayo Diyos. Eh nagpapaalala lang tayo. Sabihin nyo nga sa mga katabi nyo, nagpapaalala lang tayo. O yan, panibago yan. Sabihin nyo sa inyo mga katabi. Kaya ba nyo sabihin? Nagpapaalala lang yung preacher. Sige, sabihin nyo sa katabi nyo. O, di ba? Kaya kami sa mga minamahal, ang sabi ko, marami sa atin ang mga pinagpala. Totoo yan. Marami sa atin nagpapatotoo, pinagpala. Gumaling sa karamdaman, nagbagong buhay, nasang problema. Tinuruan tayo, sabi nga, huwag mong bilangin ang pagsubok. Huwag mong bilangin ang kahirapan. Kung wala kang pera, wala kang makain. Kung wala kang hanap buhay na maayos o maganda, at may pagsubok at may pag-uusig pa, huwag mong bilangin. Ang bilangin mo yung kabutihan ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon Jesus. Everybody should praise the Lord. Sabi ng Biblia, alamang meron tayo sa sanlibutan ito, at hindi naman natin ginamit sa ating paghiling sa Diyos, ayan ay baliwala rin, mga minamahal. Ipinanganak tayo sa sanlibutan ito, ay wala tayong dala. Pag tayo ay babawian ng buhay, at kukunin ng Diyos sa ating hiram na buhay sa Kanya,
ay wala rin tayong madadala. Ang ating mga pangalan, ang sabi nga, bilang tao na nabubuhay sa sanlibutan, ang ating mga pangalan, may isusulat lamang sa lapida. Yung tayo ay wala na sa sanlibutan ito. Pero tiyak naman natin ang ating mga pangalan dahil sa tayo naglingkod sa Diyos. Ang ating mga pangalan ay nakasulat doon sa katambuhay sa langit. Tayo ay rehistrado roon. Mga anak tayo ng Diyos. Lahat ng sabi ng praise the Lord. Kaya nga, bilang mga Kristiyanong totoo, sabi ko, minsan, tila mga sinasayang ang panalangin pag-aayuno. Huwag natin sayangin ang marubdob na panalangin ng ating dearly beloved parents in the Lord. Huwag natin baliwalain na kapag tayo na sa gawain ng Diyos, salvation is the greatest matter of importance. At ito rin, kaligtasan ito, ang magdadala sa atin doon sa kanyang karyan sa langit. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Kaya na kailangan na tayo ay palaging puspos ng Espiritu Santo ng ating mabait na Diyos. Dahil kung pinagpapala ka sa physical, material, financial, hindi ka naman pinagpala sa spiritual. Bali, wala yung pagpapalang physical na meron ka. Yung pagpapala na financial, material na meron ka. Ngunit subalit, kung inuuna mo ang spiritual na pagpapala, ikaw ay lubos at ganap na pinagpala ng ating mabait na Diyos. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody should praise the Lord. Sabi ko nga sa inyo, pag ako ay napupunta dito sa Tayug, Pangasinan, kayo po ang ginagamit ko na ilustrasyon kahit sa outstation ako mapunta. Ang sinasabi ko palagi, meron ko napuntahang isang outstation. Marami mga kapatiran, marami mananampalataya, at sila'y nagpapatotoo na totoo ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pinagpala kayo sa lugar na ito. Amen. Amen. Naniniwala ba kayo na pinagpala kayo sa lugar na ito? Sabihin nyo nga sa sarili nyo, pinagpala ako. O, di ba? Kung isipin nyo, pinagpala ka ng Diyos. Sa salitang pinagpala ka ng Diyos, maiiyak ka. Marami mga tao dyan, kahit sila ay mayayamang tao, kilalang tao, politikong tao, hindi naman sila pinagpala ng Diyos na katulad sa atin. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Ito, kaya nyo kaya? Dati na ako sa Merkules! Tatawa lang kayo. Di ba? Dati na ako sa overnight prayer! Bakasyon na! Wala lang pasok, mga estudyante. Hello! Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Dapat pag bakasyon, magsumikap tayong makadalo. Di ba nung pandemic nga, hindi tayo makadalo? Gustong-gusto nating dumalo. Ngayon wala nang pandemic, malaya tayo, libre tayo. Kahit saan nyo gusto pumunta, huwag nyo lang itapat naman ng araw ng gawain. Kung gusto nyo pumunta sa SM, ano ba dyan, Magic Mall? O, Robinson? O kahit saan lugar para malamigan ang inyong sarili. Huwag nyo itapat ng araw ng gawain. Mahalaga kayo sa paningin, sa harapan ng ating mabait na Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Tignan natin sa araw ng Merkules. Amen? Amen? Tignan natin sa overnight prayer. Sabi ko nga tuwang-tuwa po ang inyong panlingkod. Di lalo na yung mga lagi nyo nang kasama mga gagawa sa lugar na ito. Pag nakakadalo kayo, tuwang-tuwa sila. Bakit? Nagbubunga yung kanilang panalangin at pag-aayuno.
Hallelujah! Na sa tuwing araw ng gawain ng Diyos, kayo ay makakadalo. Simula pa lang sa inyong bahay, hanggang sa kayo ay makarating sa gawain ng Diyos, nakakarating kayo ng maluwalat, tigtas. At kapag kayo ay nandito sa gawain ng Diyos, itinataas nyo pa lang ang inyong kamay. Damang-dama nyo na ang presensya, ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos na hindi natin naramdaman niya sa ating kinagisnang pananampalataya. Ang sinasamba natin ay mga rebulto, mga Diyos-Diyosan na walang buhay, hindi nakakagawa ng mabuti, hindi nakakagawa ng masama. Pero ang Diyos, ang ating Melabastor, with His Almeda, ang Diyos na ating pinagliliguran, sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Palagi na tayong ginagawan ng mabuting bagay. Palakpakan natin ang Diyos. Lahat magsabi na praise the Lord. Kaya sabi ko, mga minamahal, sa aking obserbasyon lang yun, huwag kayong masasaktan sa akin. Sabi ko, kaisang talagang lugar, kahit ulit-ulitin ko itong sabihin, mahalaga ang pagdalo. Araw man ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Sabi ng ibang kabatiran, Brad, gusto man namin tumalo, pero ang daming trabaho. Amen? Amen? O, tignan nyo na. Nahuhuli talaga sa bibig ang isda. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody should praise the Lord. Kaya kung tatanungin nyo, unawang-unawa ko na yan. Meron nga tayong kapatiran, choir member, nagbabaka prayer kagabi. Sabi ko, anong oras na yon? Mag-aalauna ng madaling araw. Konting conversation, nagkamustahan kami. Alam nyo mga minamahal, wala talagang Kristiyano, 100% God, wala talagang Kristiyano, mga minamahal, na ayaw ng Diyos na hindi makakasunod sa kanyang kalooban. Ang gusto ng Diyos, lahat tayo ay makasunod sa kanyang kalooban. Amen? Everybody should praise the Lord. Kaya yung mga nagpapabaka prayer minsan sa inyong abang lingkod, sabi ko nga, sino ako po yung para gamitin mo sa ganitong bagay? Yung kami ay maabot pala ng panalangin pag-aayunan ng ating malibang lista with Estrada Almeda. Sapat na yon. Pero bilang mga manggagawa ng Diyos, kinakailangan din namin maging kabalikat sa banal na gawain na ito. Kaya mga minamahal, ang may papayo ko sa mga kapatiran sa lugar na ito, pag meron kayo nakikita ng hihina, nanlulupaypay, natitisod, napapagod, bakapan nyo ng prayer. Amen? Amen? Kasi tayo mga tao, naturalisa na natin minsan lang maghanap. Meron ka bang hahanapin na nandyan? Ang hinahanap talaga ay yung wala. Everybody should praise the Lord. Nasa na si ganito? Nasa na si ganyan? Hindi ko na nakikita. Natisod na ata. Kaya ang mga kapatiran, ang mindset minsan, natisod sa preacher. Natisod sa ipinangaral. Ito, baguhin yung mindset. Hindi lahat natitisod sa mga ngaral. Hindi lahat natitisod sa pangangaral. Ang iba natitisod saan? Sa utang. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody should praise the Lord. Praise the Lord. Kaya ang tanong ko sa inyo, sa atin na pag-aralan na ito, mga minamahal, tayo kaya ay isa sa magiging kagamit-gamit sa Diyos. Sinong gusto maging kagamit-gamit sa Diyos? Ibig sabihin, sino ang gustong mapakinabangan ng Diyos? Ang hina naman ng amen nyo. Parang hindi kayo interesado na magamit ng Diyos.
Hindi ko naman pwedeng sabihin na sino gusto mapagamit sa kaaway? Wala. Gusto natin magpagamit tayo sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Diyos. Ulitin ko, tanong. Sino sa atin dito ang gustong maging kagamit-gamit sa Diyos? Ayan. Ibig sabihin, naunawaan niyo yung ating pinag-aaralan? Everybody say praise the Lord. Napakabait talaga ng Diyos. Napakabuti talaga ng Diyos. Kaya sabi ko kanina, pinagpala na ang Tayug Pangasinan. Pag ako'y napupunta rito, palagi nang nadadagdagan ng sasakyan. Baka susunod, itong Tayug Outstation at Chapel, parkingan na lang. Baka tayo ay naghahanap na ng venue sa labas, malaking lugar, di ba? Sinong pagpapalain ng Diyos? Yung mga sumusunod sa kanyang banal na kalooban. Palakpakan natin ang Diyos. Everybody praise the Lord! Baka sabihin nyo, ay si Brother Andrew, hinahanap tayo pag Miyerkules. Hinahanap tayo pag Biyernes. Hindi ako naghahanap. Ang naghanap sa inyo ay ang ating mahal na Diyos. Hinahanap niya, nasaan na ang mainit ng pag-ibig? Nasaan na? Nung kayo ay unang umibig sa Diyos, nung kayo ay mamamatay na noong araw dahil sa inyong taglay na sakit at karamdaman, nasaan na? Ikaw ay nagmamakaawa sa Diyos. Misa na tayo nakatikim, nakalasap, misa natin natikman ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Dapat huwag natin babaguhin yung ating unang pag-ibig sa Diyos, yung ating unang takot sa Diyos, yung ating unang pananampalataya sa Diyos. Hanggang sa pagbabalik ng Diyos, anuman ang mangyari sa sanlibutan ito, ipakita natin palagi na mas mahal natin ang Diyos. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody should praise the Lord. Kaya mga minamahal, sana itong bilang natin na ito, maragdagan pa kayo. Kung bawat isa sa inyo ay mag-aakay ng kaluluwa. Hindi lang tuwing church anniversary. Hindi lang sa kursada. Kailangan, Miyerkules, Biyernes at Linggo, maglaan tayo ng panahon para sa Diyos dahil ang panahon ng Diyos ay palaging nasa atin. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody should praise the Lord. Kaya nga sabi ko, year 2012, no, ako'y unang mangaral sa lugar na ito. At aking nakita ang talagang church improvement. Sana hindi lang sa bahay-sambahan, lalo na sa atin na mga mananampalataya. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Dapat meron tayong tinatawag na spiritual improvement. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Yung mga inabutan ko dati dito na Children's Square pa lang, ngayon, Youth Choir, yung iba, Pioneer Square na. Sabi ko, ganun na ba ako katanda? Nagkakaedad na rin? Sabi nga, pagsapit mo ng 30 age, 30 years old pataas. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord po mga tatay, mga nanay. Kamusta po kayo? Di ba? Nandito pa rin kayo kahit may edad na. Amen? Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Bago ako matapos, kasi gusto ko nang umawit. Binabati natin ng congratulations. Unang-una, mga tatay, mga nanay, lolo at lola. Ha? Sa inyong mga anak, sa inyong mga apo na nakapagtapos ng pag-aaral. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Sa mga nakatanggap ng medal, na mga ribbon o award, gantimpala, pinagpala. Kung aking sasariwain, nung ako ay nag-aaral pa, sabi ko, salamat sa ating mahal na Panginoon. Dahil kahit papano, sa panahon ngayon, sabi nga, iba yung panahon noon sa ngayon, talagang pahirapan noong araw. Ngayon,
Hallelujah. Halos lahat ata ng estudyante, puro honor student. Grabe, mga minamahal. Sabi tuloy nung dati, yung isang taong sabi niya, noong araw, pahirapan. Pero ngayon, mag-average ka lang na 90 pataas. Aba, kasama ka na sa may honor. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody praise the Lord. Hindi lalo na sa spiritual, di ba? Mga anak ng Diyos, papayag pa ang Diyos na wala tayong matatanggap sa Kanya. Dito pa lang sa lupa, ginantimpalaan na tayo ng Diyos. Pinagaling sa karamdaman, pinagong buhay, nilo sa problema, plus, meron pang langit at buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Palakpakan natin ang Diyos. Everybody praise the Lord. Kaya dapat, mga kapatid, tayong lahat ay mapabilang sa mga taga-ani. Amen. Amen. Marami pang mga kaluluwa na ating aakayin. Marami pang mga tao, mga loved ones, mga mahal natin sa buhay. Yung mga backslider, kung kilala nyo, kung kilala natin. Sikapin natin na sila ay paalalahanan, ibalik sa gawain ng Diyos. Everybody should praise the Lord. Dahil sayang yung kanilang naumpisahan para sa mga nag-backslide. Para sa mga hindi pa nakakilala sa Diyos, kinakailangan na maliwanagan ang kanilang mga puso, isipan na may talukbong pa. At ito'y sinaraduhan ng kaaway. Kinakailangan na mabuksan din ang kanilang puso at isipan sapagkat ang sabi ng Biblia, kahit nasa tao na ang lahat ng bagay, karunungan, katanyagan, kaalaman, kasikatan, kahit siya na ang pinakamayaman sa sanlibutan ito, kung wala naman sa kanyang pag-ibig ng Diyos, kung wala naman sa kanya ang Espiritu Santo ng Diyos, useless pa rin yun. Bali, wala pa rin yun. Sabi ng Biblia, ipinanganak ang tao sa sanlibutan ito na wala siyang dinala. At kung siya ay bawian ng buhay, wala pa rin siyang madadala. Ngunit subalit, tayo manakilala sa Diyos. Kung bawian man tayo ng buhay, ang ating dadalin sa piling ng Diyos ay ang ating mga kaluluwa. Sama-sama tayo roon na magpupuri, magpapasalamat sa Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Last verse. John chapter 8 verse 51. Hindi lahat daraan sa pugutan ng ulo. Ang iba ay mararapture. Kukunin ng ating mabait na Diyos na buhay. Hindi na daraan sa libingan. Ating basahin habang hinanda ang ating awitin. Dito po sa aklat ng John Kapitulo 8, versikulo 51. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakakita magpakailanman ng kamatayan. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Gusto niyo pa ba? Ayoko na. Ayoko nang tumigil. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Pinagpala talaga kayo, mga minamahal. Kapag nakikita ko makapatira dito sa Tayog, pinagpala kayo eh. Kaya nakaka-bless, di ba? Sabi ko nga sa inyo, dapat kayo ang unang ma-bless sa inyong sarili. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya sa ating mga narito sa oras nito, mga minamahal, habang tayo ay tumatayo, awitan, papurihan natin ang ating mabait na Diyos. Napakabuti ng Diyos para sa atin. Ang palagyan natin siyang maramdaman ang kanyang presensya ay yun ang ating kalakasan. Habang inaawit ang awiting ito, lagi kong nadarama kahit ako'y nag-iisa ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan. Ako'y naluluha sa aking kaganapan, pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan.
minsan pa. Lagi kong nadarama kapag ako'y nag-iisa, Ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan, ako'y naluluha sa aking kagalakan. Pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Di kita ipagpapalik, O Panginoon. Dalangin ko'y huwag nang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalik, O Panginoon. Pagkat dakilang iyong katapatan sa habang panahon. Hallelujah! Sa buhay ko, ika'y una, kahit na may pagsubok pa. Ang pananalig ko sa'yo, kailan may di na magbago. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Hallelujah! Di kita ipagpapalit, O Panginoon. Dalangin ko'y huwag nang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, O Panginoon. Pagkat dakilang iyong katapatan sa habang panahon. Sa buhay ko, ika'y una, kahit na ba'y magsubok pa. Ang pananalig ko sa'yo, kailan may di na magbago. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Di kita ipagpapalit, O Panginoon. Dalangin ko'y huwag nang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, O Panginoon. Pagkat dakilang iyong katapatan sa habang panahon. Di kita ipagpapalit, O Panginoon. Dalangin ko'y huwag nang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, O Panginoon. Pagkat dakilang iyong katapatan sa habang panahon. Dumating man ang pagsubok sa buhay ko, pagmasdan ko lang yung hallelujah! pangako mo. Mga binamahal, patuloy nating awitan ng Diyos. Awitan natin siya na may pagmamahal. Awitan natin siya na may pagpapasalamat. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas sa ating mga kapatiran. Awitan niyo, Diyos, ng buong may pagmamahal. Napakabuti ng Diyos. Dahil nandito pa rin tayo
patuloy na maglingkod sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, langit ko'y magkakabago. Kasunod ko sa'yo, hindi kita ipagpapalit. O Panginoon, pagkat nakilang iyong katapatan sa habang panahon. Hallelujah! Mga minamahal, sa lahat ng narito, kamustahin ninyo kung gaano na kalawak, kung gaano na kalalim ang inyong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Dahil kung malalim ang inyong pakikipag-ugnayan sa Diyos, kung mataas ang pagrespeto at paggalang natin sa ating mahal na Panginoon, hindi basta-basta na tayo ay nandito ngayon sa gawain niya. Yung ikaw ay makarating ng malawala at ligtas sa lugar na ito. Yung ikaw ay nakaupo diyan. Yung ikaw ay nakalood diyan. Nakataas ang iyong kamay. Na ikaw ay nagsusumamo sa Diyos. Na marami ka pang gustong gawin para sa paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Hindi ako naniniwala na pumunta tayo sa gawain ng Diyos para lamang makipagpintuhan. Para lamang makipag-conversation, makipag-transaksyon sa anumang mga bagay. Ako'y naniniwala na dahil at kung bakit tayo ay nandito sa gawain ng Diyos. Dahil para kausapin natin ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, ano lang ginagawa natin ngayon sa gawain ng Diyos? Concentrate pa ba tayo? Nakatingin pa ba tayo sa mga pangako ng Diyos? Nasaan na ang ating focus, mga minamahal? Hinahanap ng Diyos ang mainit na paglilingkod natin sa Kanya. Nasaan na ang sinasabi ng mahal na Panginoon sa atin? Nasaan na ang mga anak ko na palaging napupuspos? Nasaan na kayo, mga anak ko? Binabaliwala nyo na ata ako. Ayan ang sinasabi ng mahal na Panginoon. Binabaliwala nyo na ata ang mga himala na aking ginagawa sa inyong buhay. Mga minamahal, sagradong bagay na tayo ay nandito sa gawain ng Diyos. Ako man din ay merong asawa, merong mahal na kabiyak, meron kami mga anak. Ang palagi ko sinasabi sa aking mga anak, pag tayo ay nasa gawain ng Diyos, mahalaga na maramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos. Mga minamahal, sa lahat na nandito, tignan niyo ang inyong sarili. Kung kayo ba ay nasa tamang direksyon pa ng paglilingkod. Tanungin niyo ang inyong sarili, bakit hindi na kayo nakakaiyak sa kabutihan ng Diyos? Na dati-rati, mabangkit mo pala ang pangalan ng Banaba Jesus. Napapaiyak ka na dahil totoo ang Diyos sa iyong pinaglilingkuran. Mga minamahal,
ginagawa natin ngayon sa ating mga upuan. Huwag tayo magbingi-bingihan. Huwag tayo magbulag-bulagan. Kung nakikita natin may napupuspos, dapat mapuspos tayong lahat ng presensya ng Diyos. Muli sa'yo'y lumalapit. Sa'yo, mahal namin, Panginoon. Mahal na Panginoon, revive mo lahat ng mga kapatiran natin. Please, Lord! Revive us, O Lord! Sa bawat araw ng aking buhay. Puspusin mo ang bawat narito ng iyong matamis na presensya. Mag-isa mga nag-a-assist sa oras na ito. Mag-isa mga tumutugtog. Kausapin natin ang mahal na Panginoon na patuloy niya tayong kabangan at patuloy niya tayong kaawaan. Ako'y nagkukulang. Patuloy mo pa rin minamahal. Awitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailanpaman dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lang ako. Jesus. Muli, Sa'yo'y lumalang. mga minamahal, hindi na magtatagal. Ang mundong ito ay lilisanin natin. Ano bang meron tayo ngayon ay lilisanin natin yan. Pero, ang pag-ibig ng Diyos, huwag nating lisanin. Ang pag-ibig ng Diyos, huwag nating kalilimutan. Huwag nating iwanan ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal. Yakapin natin ang mahal na Panginoon. Gusto niya tayong yakapin sa oras na ito. Nararamdaman ng Diyos ang bigat-bigat na dinadala natin ngayon. Kung ikaw ay nasa pagsubok, kung ikaw ay may bigat na problema, huwag kalimutan na nariyan lang ang Diyos. Puso ko. Panginoon, sa'yo lang ako. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Hallelujah! Panginoon, sa'yo lamang ako. Aawitin ko. Purihin ka, mahal na Kabutihan mo. purihin ka. Purihin ka, mahal na Mananatili ka kailanman. dito sa puso ko. Yes, Lord. Panginoon, Sa'yo lamang ako, Panginoon. Sa'yo lamang ako, Panginoon. sa'yo Puri ka, O Diyos. Mahal pa Jesus, sa'yo lamang kapurihan.
Sa'yo lamang ang pagdarakila. Pinapuri ka namin sa oras na ito. Sa lugar na ito ng Tayog Pangasinan. Pinupuri ka namin, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong matamis na presensya. Salamat sa mga pangungusap mo. Mahal na Panginoon, maraming salamat. Mga kapatid, habang inyong naramdaman ang pag-ibig ng Diyos, tayo dumalangin. Lahat tayo magbanggit ng pagpapasalamat. Dakila naming Diyos, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Napakabuti mo, Panginoon. Sa tuwi na aming naiisip kung paano mo kami pinagaling sa aming karamdam. Kung paano mo binago ang aming buhay. Kung paano mo nilutas ang aming mga problema. Dati-rati wala na kaming pag-asa. Wala ba yun? Dati-rati wala na kami patutungo. Ngunit subalit, nakilala ka namin. Salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat sa aming mahal na pastor, aming beloved Mama Dear. Sa kanilang pananalangin at pag-ayuno na ito ay nakaabot sa amin. Kaya naman nandito kami sa tuwing araw ng iyong banal na gawain para purihin ka, para pasalamatan ka. Hallelujah. Salamat, mahal na Panginoon. Maging sa mga kapatiran, sa kanilang pagpapahalaga, sa mga banal na salita mo na kanilang napapakinggan, na pinagsisigapan, din nila na ito ay pamuhay. Mahirap man ang pagiging Kristiyano. Mahirap man ang buhay Kristiyano, mahal na Panginoon. Marami pag-uusig, marami pagsubok, ngunit subalit, anong magagawa namin? Dito mo kami tinawag at pinili, mahal na Panginoon. Salamat po. Salamat. Salamat. Hallelujah! Kabutihan mo na di nagbabago, mananatili ka kailan pa man ito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako aawitin ko ang kabutihan mo, di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man. Hallelujah. Mga minamahal, sa inyo na napupuspos sa oras na ito, pinagpala kayo ng ating balang Panginoon. Sa mga patira na hindi na mapuspos, sikapin nyo na maramdaman ang presensya ng ating dakilang Diyos.
Huwag niyo hayaan ang inyong sarili na hindi makaramdam ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Panginoon, sa'yo lamang ako. Ibinababa ng Diyos sa kanyang napakatamis na presensya. Thank you, dear Jesus! Glory, 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 glory to God! We love you, dear Jesus! We love you, dear Jesus! Dito sa puso ko, Panginoon, sa'yo lamang ako. Aawit Hallelujah! Mahal na Panginoon! pagpilihan mo. Totoo kang Diyos! Totoo kang Diyos! Buhay kang Diyos! Ikaw ay totoong buhay na Diyos! Namin pinag-ibig. Dito sa puso ko, Hallelujah! sa'yo lamang ako. Aawitin mo ang kabutihan mo na di Hallelujah! 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 Nanatiling ka kailan pa man dito sa puso ko. Praise the Lord! Panginoon, sa'yo lamang ako. Aawitin ko ang kabutihan mo. Hindi nagbabago. Nanatiling ka kailan pa man Dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Panginoon, sa'yo lamang ako. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Sa'yo lamang Praise the Lord! Hallelujah! Amen! 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 Hallelujah! 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 Thank you so much, Lord Jesus. Muli, maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong napakatamis na presensya. Pinakamamahal na Jesus, minamahal ka namin higit pa sa aming buhay. Hindi namin kayang pigilan na maramdaman ang presensya mo, mahal na Panginoon. Totoo ka kasi sa aming buhay. Totoo ka kasi sa aming buhay. Mahal na Panginoon, hallelujah. Salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Mga minamahal, banggitin nyo, salamat, mahal na Panginoon. Pag ayan ay nabanggit nyo, bukal sa puso, grabe ang kagalakan. Sa simpleng pagpapasalamat sa Diyos, natutuwa ang mahal na Panginoon. Natutuwa, natutuwa, natutuwa ang mahal na Panginoon. Ramdam na ramdam ko, galak na galak ang Diyos sa atin sa oras na ito. Kasi po, sinikap natin na maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Thank you, dear Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Mga minamahal, ayoko nang pakabahan pa. Dahil alam ko, may mga pupuntahan pa ang makapatiran. Kaya ngayon, dumalangin tayo sa Diyos. Lahat, ipatong kamay. Kanya-kanya, ipatong natin ang ating kamay sa ating mga ulo. As point of contact, isipin natin ang ating mahal na pastor, Will Estrada Almeda. Ang naglayan sa atin. Ano mataglan natin sa kakiramdaman, ayan ay pagagalingin ng Diyos. Problema ay lulutusin, buhay natin ay babaguhin. Ang ating makainaan, patuloy tayong tutulungan ng Diyos na ito'y mapaglabanan. Mga minamahal, pasensya na kayo. Kung inabot tayo ng ganitong oras, pero alam ko, nais nating mapalugdan, mapasaya ang ating mahal na Panginoon.
Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Purihin ka. Hallelujah. Dakila naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Pesos, patawarin mo kami sa amin nagawang pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Sa kilos at gawa na hindi mo kinalugdan. Sa naisip ng aming pag-iisip na hindi mo kinalugdan. Sa nabanggit ng aming labi, hindi mo kinalugdan. Patawarin mo kami. Mahal na Panginoon. Minsan kami ay napuprovok din. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Pinakamamahal na Jesus. Narito ang iyong mga anak. Iniisip namin nakapatong kamay ng aming mahal na pastor with this rod almeda sa aming mga ulo. At sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus, ikaw po, Diyos, ang aming inaasahan, sinasampalatayanan, na magpapagaling ang aming karamdaman. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway, pinapalis ang lahat ng unigawa na kaaway, mga demonyo balak ay dadlang. Hallelujah! Devils of infirmities, cast out! Devils of infirmities, sickness and diseases, I command you cast out! In Jesus' name, hallelujah! Devils of cancer, leukemia, AIDS, diabetes, leprosy, goiter, pneumonia, arthritis, rheuma, tuberculosis, COVID-19, panghina sa katawan, panghina sa kasukasuan sa kalamnan, cast out! In Jesus' name, hallelujah! Problems solved and vices begun. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. In we acclaim the victory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin ang may pagmamahal ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, hallelujah, tayo po mga minamahal ay magtaas ng ating makamay. Bilang katugunan sa ating mga panalangin at tagumpay, biyaya at pagkapala na ating tatamasahin. Sa oras na ito, buong lakas, buong galak, may pagpapasalamat. Talagang nabibless po ako. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Pinagpala tayo git pa sa mga pinagpala. Mapalad tayo git pa sa mga mapalad. Bakit? Ang Diyos na ating pinaglilingkuran dito, hindi lang nasa ating tabi, kundi siya ay nasa ating buong katawan, sa ating puso at isipan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Buong lakas, buong galak, may kasama pag-ibig, pagmamahal sa Diyos. Sumigaw tayo 3 beses, tumalon 3 beses, sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Glory, glory to God. Purihin ang ating dakilang Diyos. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Jesus, physically, material, financially, lalo din gusto lahat sa spiritual na pagpapala. Muli, ako po ay nagagalak na nakasama ko po kayo sa ating araw ng badalagawain sa araw na ito at kasama ko po aking beloved wife at aking 3 anak. Praise God, purihin ang ating dakilang Diyos sa lahat na mga kapatiran mag-isa mga every viewers. We love you so much, but our dear Jesus love us more and more. At tayo po ay magpapatuloy. Narito po ang ating beloved co-preacher, beloved Brother Renny Boy. Garito, praise the Lord. Kuya Renny, praise the Lord.